Well, praise the Lord. Okay na eh. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil nga po tayo nandito, we all came here to bless the name of the Lord. Remember po yung chorus na, come bless the Lord, O ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to this holy place. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Tayo po'y nandito to bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. This is the day that the Lord has made. Come on. We will rejoice and be glad in it. Come. Bless His holy name. Praise, praise, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Fighting faith, yan po yung patuloy na tema po nating pinag-uusapan. Ito pong buwan ng Enero. Tayo po'y nakakadalawang pangalawa na to, no? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nung malalyari kayong mic ko, talagang pasantingan na ako at busis uling may kanta ako. Sige, magkanta ako pang pasibay po ito. Amen. Fighting faith, yun po yung ating tema. At alam ko, pinag-usapan na natin. Still remember kung ano yung pinag-usapan last Sunday. Faith that fights. Ay, payo lagi pa karela. Pipipaidan eh. Anyway, alam po natin yung deception talagang gagawa po ng lahat ng paraan ang ating pong kaaway para po tayo dayain. Kaya nga't buti na lang, ay nakamakiramdam. Total, wala namang lead wall, sirayo. At yun pala, praise the Lord. Kaya alayo kasi kita alayo kita ang TV, pero yun pala kayong gulot. Anyway, tuloy po natin, yung pong deception ng ating kahaway, baka merong deception dyan na papatungo po sa ating pag-uusapang temptation. Temptation, baka titempo tayo ng ating, pina-silent kasi yung ating mga, pero magbabibrate pa yan. Pag nag-vibrate pa yan, ano kaya, tignan ko kaya, baka. So, ngayon po, ano man pong temptation na gusto pong gawin ng ating kaaway, we will all study the Word of God para po tayo umuwi ng may bagong dalang lakas, tibay pananampalataya. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Yung pong ating temptation yan, meron pong mga struggle na dumarating sa ating mga buhay. Yung pong temptation, ito po'y parang invitation to sin. Invitation to sin, ayan, temptation is invitation to sin. At hindi lang po invitation to sin, parang yung temptation, ini-invite ka pa lang. Ini-invite ka pa lang. Pero alam naman natin, pag nag-give in ka na, nag-yield ka na sa temptation, yun na po ang kasalanan. Meron pong yield na hindi kasalanan. Alam niyo po yun? Yung mag-yield ka sa traffic rules. Para hindi ma-aksidente. Iba pong yield din mo sa traffic. Pero pag pinag-uusapan po yung ating spiritual, when we yield to temptation, doon na po nag-umpisa ang kasalanan. Kaya ang ating pong mga struggle na yan, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito, sa isang maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Amin pong dalangin, patuloy pagkilos ng iyong kapangyarihan, ang iyong presensya ay patuloy na makita po namin, maramdaman po natin na alam po namin na andito ka para bigyan kami ng katuruan na aming dadalhin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Aming pong dalangin, kasama po ng iyong lingkod na gagamitin na wala kaming ibang may tataas maliban sa iyong dakilang pangalan. Kaya nga po, alam po namin, ikaw lamang ang lahat ng tugon, kapangyarihan sa lahat po ng aming spiritual na pamumuhay. Ito po ang aming samadalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So alam po natin, pag pinag-usapan po yung temptation,
Kayo po, you can do the math. Marami po yan. Temptation, saan ba yan? Pagkain, yung pagtulog sana ng maaga, and many more. Alam po natin yan. Pero dito po sa ating pag-uusapan, kaya nga't kung gusto po nating maging victorious sa ating pong paglaban pagdating po sa temptation, ano po ang kailangan po natin? Of course, basic po ang ating pag-usapan, pero it is very important yung pong pananalangin. Yung pong pananalangin para po malabanan natin yung pong temptation, we need to watch and pray every day. Hindi lang po watch and pray every Sunday, every prayer meeting, watch and pray every day. Kasi po, pag hindi po tayo nananalangin, kayo po ang nakakalam. Tayo naman talaga, alam naman natin, pag nagkukulang po tayo ng panalangin, nagkukulang po ng lakas ang ating spiritual na pamumuhay para po labanan yung mga tukso ng ating kaaway. Ito po ang sabi ng ating Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. Maliwanag po. Ang ating pong Panginoong mismo nagsabi, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ito po yan, the spirit is willing but the flesh is weak. So, buti po na dapat sana nasa SM na tayo ngayon. No? Siguro naman hindi tayo mag-overtime ngayon para makahabol pa ako ng late na, dito marano na pong manyarang SM ngayon. Dating galang, yari na po yung holiday. Pero alam ko naman po, hindi po yun ang ating reason para magkaroon po tayo ng talagang pagiginig, maayos na pagiginig. Hindi po yung malilate tayo. Ano man yung ating iniisip. Isa lamang po yung ating isipin ngayon, yung pong ating katawan, yung pong ating pag-iisip. Huwag muna nating ilagay sa baka nalimutan ko kayang, ala ko kaya itang saksakan itang palansya. Ne? Tapos, meron po ako binalikan niya po, belikan niya po dahil hindi niya sigurado kung nalis nga niya. Tapos, bumalik. Tapos, ang ginawa pa niya, pinicture pa niya. Ay, pipicture na pala siya. Pinicture pa niya yung, para sigurado siyang paglabas niya, naalis nga. So, wala muna dito po tayo. Ang ating pong, we all came here to bless the name of the Lord at magiginig po tayo sa kanyang salita. Mag-aaral po tayo sa kanyang salita. Kasi nga po, pagdating sa panalangin, alam naman natin, wala na pong ibang great example, ang ating pong Panginoong Kristo Jesus. Remember, kung babasahin po natin ang Matthew, Mark, Luke, at pati na po, hindi lang po ang ating Panginoong Jesus, pati po si Apostle Pablo, ang sabi po niya, pray without ceasing. So napakahalaga po ng panalangin sa ating pong spiritual na pamumuhay. Dahil po ito pong pananalangin, prayer makes us strong to fight temptation. Yan po. Yung pong pananalangin, prayer makes us strong to fight temptation. So pag tayo naman po, alam naman natin, pag tayo po'y nanalangin, pagkatapos mong manalangin, di ba? Siguro po, naranasan nyo minsan, hindi mo maintindihan bakit mabigat ang iyong damdamin. Hindi mo maintindihan, kayo po, I believe, meron ng ako lang po, ne? Ako lang ba? Alam ko, yung hindi mo maintindihan, pero when you kneel down, or when you sit down, when you communicate to God in prayer, and then pagkatapos nun, makikita mo parang, hindi lang parang, nagkaroon ka ng bagong kalakasan, bagong lakas, dahil alam mo, nang nanalain ka, andi dyan ang Diyos, sumagot sa iyong pangangailangan na hindi mo maintindihan kung bakit. Kaya nga kung minsan, kahit mag-pray ka lang in tongues, yung pang hindi pa nakakapag-pray in tongues, basta mag-pray ka lang, basta minsan magipagniing ka lang sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. At pagkatapos pong manalangin, ayun, yun na po yun. Prayer makes us strong to fight temptation. Maraming temptation. Siguro po, mamaya, titingin po tayo ng mga ilang halimbawa kung ano pong mga temptation yan. Kasi po yung pong mga disciples na ito,
meron pong time, yung mga disciples po, tinanong nila si Jesus, meron silang kinaka-cast out na demon, pero parang ayaw makinig, parang ayaw lumabas, sabi nga ng mga disciples. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, bakit hindi namin cast out? Ang sabi po dun sa Mark 9:28-29. So he said to them, ang sabi po ng Panginoon, this kind can come out by nothing but prayer. And ayun, tune wala ko live. Magloko-loko niya po, technical. Pero datang niya po yan. Ayan. Ito po kasi, meron pong time na talagang dumating si Jesus, tapos meron silang pinapanalangin, yung mga tao. Bakit yung mga disciples mo, hindi nila mapalabas itong mga demonyo? Tapos ang sabi ng kinausap pa si Jesus, secretly, sabi nila. Tapos nung he said to them, balik kami, pingatang 28 nang. And when he had come into the house, his disciples asked him privately. Sinekreto deba mo, Jesus. Bakit hindi namin cast it out? So next line po, ang sabi nga, he said to them, ito po ang kahalagaan. This kind can come out by prayer and fasting. So alam naman natin, yung pong fasting, nakapag-fasting na po siguro ang mga ilan sa atin. Kung hindi pa, sabuhin po natin mag-fasting. Kasi po, pag nagpa-fasting tayo, siguro trivia lang, pag nagpa-fasting po, hindi po diet ang fasting. Pag nagpa-fasting po tayo, we are reading the Word, nananalain po tayo. Tapos pag wala ka lang ganang kumain, ay magpa-fasting muna ako. Hindi po ganun ang fasting. Serious po ang prayer and fasting para po ang Panginoon po ang nangako na bibigyan po niya tayo ng kalakasan para sa ating yung cast out demons, heal the sick. Ang ating pong panalangin, ito pong church na ito, it will be a healing church. And we need prayer and fasting para po magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay, sa ating iglesia. Ito pong kapangyarihan ng pananalangin natin. Napaka-importante po sa isa pong mananampalataya, sa isang Kristiyano, ang pananalangin. Ang sabi nga po ni Martin Luther King Jr., to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Di ba? Nakakita ka ba ng Kristiyanong sa isang linggo, wala siyang, meron po tayong narinig, di ba? Siguro narinig na rin. 1 week, isang linggo daw, 1 week without prayer makes 1 week. Pero, ang gandang pakinggan, no? Pero, kung sa isang linggo, hindi ka nanalan kahit isang araw lang, hindi po yun eh. Dapat, 1 whole week. Hindi lang 1 week without prayer. Baka 1 week without prayer, baka isang araw lang na hindi ka nanalangin, makes 1 week. Hindi po yun. 1 whole week. Ibig sabihin, 1 day without prayer, yun po, sasamantalin po ng ating kaaway para po tayo manghina sa ating pananampalataya. Amen. Nakakasunod po sa ating pong pinag-usapan. Amen. So to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. So to cast out demons, we must strengthen our faith through prayer and fasting. We must strengthen our faith through prayer and fasting. Amen. Praise the Lord. So makasadya na kayo po. Pata pong muli tayo. Oy, demonyo ka! Ano muna po? Prayer muna. Talagang umingi muna tayo ng kapangyarihan, kalakasan sa ating pong Panginoon. Alam naman natin, kahit po ang ating Panginoon, one day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. So sa pananalangin po, meron tayong mga pinapanalangin. Ito po kasi yung temptation eh. A temptation to give in yung to give in. Ano ba yung temptation to give in? Bahali yun ito na, di ba? To give in yung nag-yield ka sa temptation. Meron ding temptation na to give up.
Ito po yung ating pinag-usapan. Always pray and never give up. Meron tayong mga pinapanalangin. Ay, ang tagal ko ng pinapanalangin. Isang linggo ko ng pinapanalangin, wala pa akong, isang linggo pa lang, may nipnek, ano? di ba? Minsan taon, 1 year, pero ang sabi po dito sa ating 5 years, ang sabi po sa ating pinag-uusapan, ang sabi po ng ating, always pray and never give up. Dahil hindi po natin alam kung kailan po ang tugon ng Panginoon. Ang hinihingi lang po ng ating Panginoon sa atin, sa ating pong pananalangin, huwag tayong mag-give up. Mag-give up. Give in and give up, ito po yun. Temptation to give in and temptation to give up, susuko ka na. Susuko ka sa pananalangin, susuko ka na sa inihingi mo sa Diyos, susuko ka na sa paggawa ng mabuti kaya. Give up, temptation. Kahit po yung sinasabi ko kanina, si Apostle Pablo po, sa sulat niya sa mga Thessalonians, 1 Thessalonians na lang. Pag inahaluan mo talaga ng Tagalog, malipit ka dila. Kapampangan na kaya, ating pong biyasang kapampangan kayan. Tuloy po natin. Never stop praying. Never stop praying. Sabi nga po nating pinag-usapan kanina, sabi ko, because prayerlessness will make you weak. Ne? One whole week, hindi po 1 week. 1 whole week without prayer makes 1 week. Maghihina po ang pananampalataya natin kung magkukulang po tayo ng pananalangin. Amen. Praise the Lord. So napaka-importante po, watch and pray. Yung talagang makikita naman po natin kung ano talaga yung ipapanalangin natin. Magbantay daw po tayo kung ano yung ating ipapanalangin. Bantayin po na. Makikita po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Watch and pray. Kailangan ng pananalangin ng ating pong pamilya. Watch and pray. Alam natin, magbebiyahe sila ng malayo. Alam natin, meron silang yung pong mag-exam na mga anak natin or mga nagpapapray po sa atin. Watch and pray. Ay, nanupang. Kaya nga po, watch, lagi po nating tinitignan ang ating mga pinapanalangin. Narinig po yesterday, sabi nga po ni Pastor Manny, minsan po madalas ginigising daw siya ng Diyos sa madaling araw, tapos hindi siya makatulog. Watch and pray pala. Meron pinapaisip ang Panginoon sa kanya para po ipanalangin. So, tayo po, kung minsan, hindi natin alam. Yung nga sabi ko kanina, parang, bakit kaya? Parang may gustong sabihin ang Diyos. So, maging watch and pray. Maging attentive po tayo. Ano ba yung isang word na attentive? Basta yung kaya sabi-sabi attentive. Lawin nyo na mo itang alawang kahay, synonym na niya attentive. Ibig sabihin, parang may attentive ka, yung may gustong sabihin ng Diyos sa iyo, pero alam mo, mayroong gustong sabihin, kaya nga watch and pray. Pag mayroong na sinabi ng Diyos, ipanalangin mo na kagad. Siguro isang halimbawa lang, paglabas natin mamaya, sis, bro, meron akong ganitong, pwede ipag-pray mo ko, o sige bro, pagdating ko sa bahay, pag-pray mo na nakamana yung bukas. Yun po yung ating sinasabi, watch and pray. Pag doon pa lang, kung meron ka ng time na mag-pray, kaya nga pag nagkakantahan tayo dito, meron nagpa-pray, di ba? Minsan sinisinyasa natin sa iba, magpa-pray kayo sakli. So, yun po. O kung mahingay po dito, punta tayo sa isang lugar. Simple lang. Huwag na tayong, yung simple panalangin. Panginoon, alam ko po, kayo po ang aming kagalingan. So, panapalain ko po. Kayo po ang aking katugunan sa panalangin. Ito po ang kapatid. Kailangan po niyang panalangin. So, ganun po. Watch and pray. Magdalanginan po tayo sa bawat isa't isa. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin. Ating pong pinag-uusapan. Yung pong sabi nga, prayerlessness will make you weak. Yung pong ipangalawa,
Yung pong pananampalataya talagang nilalabanan ang temptation. Number one, pag yung pong watch and pray, of course, pag watch and pray, meron pong kasamang kasunod na action yan. Yung pong mga temptation, pinapipray natin, kailangan i-turn down po natin yung temptation. Nagpe-pray ka nga, watch and pray, pero hindi ka man naman gumagawa ng action para labanan yung temptation, turn down all the temptation. Nagpe-pray po tayo, watch and pray to fight temptation, and after praying, we have to make an action to turn down all temptation. Turn down on temptation. Kasi naman po, yung temptation po, halimbawa, ano ba yun? Yung giving into temptation, pag nag-yield ka na sa temptation, giving into temptation is temptation in action. Giving into temptation is temptation in action. Ayan, giving into temptation. Pag nag-yield po na tayo sa temptation, ina-actionan mo na po. Ina-actionan mo na tayo. Kasi nga, dito pa lang, merong temptation yan. Tapos, parang meditation, parang meditate mo na, hindi mo na mamalayan. You are already making an action into that temptation. Giving into temptation is temptation in action. James 1:13, 15 po. Ito po yung ating sinasabi. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ito po yun. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. And after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, when it's finished, gives birth to death. Gives birth to death. Diba yung pong madalas nating marinig, sabi nga ni, madalas example ni Pastor Man, yung pong mga, alam niyo ba yung mga nagre-rape? Tapos bigla na lang niya nakita, bigla na lang niyang ni-rape. Ano po yan? Nilaro muna yan sa isip. Tapos pagkatapos yung parang inaalagaan yung temptation. Can you imagine kung hindi po ganoon ang ginagawa ng mga 3 taong bata, re-rapin ng kanyang lolo. Narinig ko po minsan doon sa Quadcom ni-interview ang ating dating presidente. Nakita daw niya yung bata talagang ni-rape ng hindi ko alam kung tiyuhin o lolo. Sabi niya sa pulis. Talagang kitang-kita po, patayin mo na yung ng rape na yan, hindi mapatay ng pulis. Alam niya po yung kwento-kwento. Pero ang point po dito, ano po yun, talagang inalagaan mo na. Laro mo na sa isip yung temptation bago po nagawa. Yung pong mga nagnanakaw, di ba? Hindi naman basta-basta papasok sa bangko yan. Gagawa mo na ng ano yan. Pag-aaralan muna yung lahat ng kilos ng mga tao. So, bago po, di ba? Yun po yung giving into temptation, yung pong ating pinag-uusapan. Balik mo nga sa 13, di ba? 13. When tempted, no one should say God is tempted, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Next line. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Meron pong, hindi ko po alam kung nakita nyo rin sa Facebook, sa YouTube, isa pong batang babae, 9 years old. Anybody po, 9 years old, buntis. Tapos yung nakabuntis, alam nyo kung ilang years? 12. Di ba, nabasa nyo rin? 12 years old. Sabi na hindi raw totoo, pero pinatunayan nilang totoo. Bakit nabuntis yung babae? Bakit 12 years old? I believe, sa kapapanood po ng pornography. You can do the math. Hindi po pwedeng basta na lang nagawa yun. 9 years old, how can that happen? Kaya nga po, tayo pong mga magulang talagang gusto po natin lang bantayin yung ating mga bata.
Mga bata, 2 years old, 3 years old. Minsan po, kahapon lang ata, nandun po kami sa isang mag-manicure. Yung pong bata, pagkatapos niya magupit, nagwawala. At asan yung cellphone ko? Inahanap po niya yung cellphone. Wala akong entertainment. Nga na. Alaya kang entertainment. Ang liit. So, ito po. Kaya nga po, maging tayo pong mga magulang na careful din po tayo sa ating mga temptation. Halimbawa, minsan tampo lang. Meron salita ng Diyos, di ba? Tampo lang, tapos wag mo raw ayang lumubog ang araw sa iyong galit, sa iyong tampo. Ginawang literal. May tutun, may ngalbagyan mo to. Kasi, nakanapayagan, limbugin, favorite. Kinabukasan, makaldonin na mingaldo kasi hindi pa niya malis. Hindi po ganun yun. Alam naman natin, pag huwag nating aalagaan yung tampo, baka maging galit na po yan. At pag naging galit na yan, magiging puot na yan. At pag naging puot na yan, murder na po yan. Remember? Minsan, yung pong murder, dahil napuot ka na, pag nakita mo siya, kung meron lang ako magagawa, tutusukan kayo matay, tusukan kayo matay. Diba? Mga simple na halimbawa lang po. Yung pong temptation, dahan-dahan po alam. Ang diablo po, tuso po ang diablo, sugar po ng ating kaaway, ang mga temptation sa ating mga buhay. The beginning of temptation kasi, nandito po palagi yan, is always in our mind, where the battle begins, Ano kaya ang gagawin ko? Bahala na kung ano yung magiging consequence. Di ba ganun? Basta babawi na lang ako sa susunod. Parang mga ganun, di ba? Begins with the mind. And whenever sin tries to creep in your thoughts, ano na po yan? Pag talagang ganyan, stop it immediately. Huwag na nating i-meditate. Kung meron tayong meditate, do not let this book of the law depart of your mind. Sabi po ng mouth, meditate on it day and night. Sabi po ng Joshua 1:8. So mag-meditate po tayo yung pong mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, giving in to temptation is temptation in action. For though we live in the world, we do not wage in the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine, ito po yun, yung ating pong kaaway. They have divine power to demolish strongholds. So we demolish strongholds, demolish arguments, and every pretension that sells itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yun pala yun. We take every captive to make it obedient to Christ. Yung pong, ayahan po natin, yung pong mga pag-iisip na yan ay talagang manalo po ang kabutihan, ang salita ng Diyos, kaysa po sa pandaraya po ng ating kaaway. Kaya nga po, ito po yung sinabi kanina, didemolish po natin yung argument na gusto pong sabihin, gawin ng ating kaaway. Hindi, pwede ka namang, siguro narinig na rin huwag ka masyadong magbasa ng Bible. Mamurit ka nga na. Sabi nga ni Pastor Man, kahit kayo po, nabasa na yung Bible, o hindi na ako magpapataas ng kamay, marami na po siguro ang nakabasa ng the whole Bible. Memorit kayo? Nabaliw ba kayo? Elaine? Hindi ka naman nabaliw, no, Elaine? Shaina, hindi naman, no? Okay ka lang. Jai, okay ka pa, no? Hindi pa na mabaliw, no? Meron po kasing, yung pong si Mrs., yung darling ko.
meron pong siyang tiyuhin. Ang gusto po niya magpastor. Yung pong magulang, gusto nila engineer ba o accounting? Doktor. Gusto maging doktor. Nakadoktor na po siya. Pero over time, nung pong mag-doktor siya, yun, memory iya. Totoo po yun eh. True story. Nabaliw po siya. Pero nakita po ng mga magulang, gusto niya magpastor. Ano pong ginawa? Pinabayaan po siya sa kanyang gusto. Masanay siya po ngayon pastor. Ano mag-doktor rin, memory iya. So, ating pong mamumulit, meron mang namumulit sa pagbabasa ng Bible, gumaling nga eh. Mga salita po ng Diyos, nagpapagaling po yan, di ba? Yung mga tao, yung arguments po ng tao, pag nagpayo ang tao sa'yo, na meron kang problema, tara bro, minom ka tamo, ala na yan. Yung pong kagaya kong maglalasing dati, di ba, nakikwento ko na rin sa inyo, dati akong maglalasing din. Di ba, di naman nawawala yung problema. May ragol pa yung problema, may ragol ka gastos, di ba? Yung pong, alam nyo naman yan, mga maglalasing na kagaya ko. Long before po, nung hindi pa ako mananampalataya. I was put behind bar, sabi ko nga eh. Nakulong pa nga ako dahil sa, may nakareview po kami. Tapos, sa kulungan, katabi ko, menu kaya po. Kabukas. Sipig ko ito, suka. True story po yun. Makalukulok po kanya si Kenny. Wala na akong magagawa, makakulong ko. Yung pong gustong tawagan ko tutulong sa akin, wala. Kinabukasan pala makakausap. So, anyway, long story short, nakalabas naman po sa, ano lang naman yun, na-curfew lang, sa tulong po ng isang tiyuhin. May kalwal ko po kay sukulan. Ano po, yung sabi nga, di ba, yung wala yan. Dahil lang natin sa inom-inom yan. Dahil lang sa, tapos merong konting, diyan po kasi pag nagiinom ka sa mga bar, sa mga club, merong nakita doon, grupo. Lemoreta. In temptation po ng Lemoreta. Pangayabang daw ito. May tumbuka na po, nagsuntukan na. Nakikita niyo po yung arguments ng kaaway, parang papagigitang magaling ka, mayabang ka, matapang ka, pero mas magiging maayos pong buhay natin kung we will fight these arguments sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen! Ito po yung sinasabi natin kanina. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Ito po yung, kasi nga po, yung ibig pong sabihin nito, alam naman natin, huwag nating patatagalin yung galit sa ating pong mga, you can do the math again. Alam niyo po, pag ganito po kasi, yung foothold po, para pong you are giving the devil a chance. You are giving the devil a way to defeat you. Ito po yun. Do not give the devil a foothold. Do not give the devil a chance or give way to defeat you. Kung minsan, magyayabang pa tayo, kaya ko to. Kaya kong labanan ang tuksong ito. Kaya kong labanan ang tuksong ito. If I may, ulitin ko lang po yung kwento ni Pastor Manny. Yung pong dating talagang nandun sa, kunyari, sa walking street na lang, di ko alam kung sa Maynila to, sa walking street na lang, dati po siyang nag-good time and then naging born again po siya. Tapos nung ma-born again siya, ang init niya. Tapos nagpunta siya dyan, i-born again ko yung mga dati kong tinetable doon, sabi niya. Pumunta po siya doon. Oh, suki! Andiyan ka pala, suki. Pagkakataon ko na ito para ma-share ko, ma-born again ko mga ito. Sabi niya, yung suki, inom ka muna, suki. Sa kaka-apis-apis, apis-apis ba? May engganyo yan. Mamaya ako na lang ito. Tapos, ang sabi po niya, Lord, sabi po niya, kasi, andun, alam niyo naman, mga lalaki, no? Yung mga ganyan-ganyan.
Lord, cover my eyes, ang sabi daw niya. Sa katotok siya po, Suki, tara, doon tayo sa taas, merong kwarto doon. Ito. Lord, sige. One-on-one kong evangelism ito, sabi niya, tapos, andun sila sa kwarto. One-on-one evangelism na. Tapos, ayun, long story short, andun sa kwarto, Lord, cover my eyes. And kung nag-give in na siya sa temptation, sabi niya, Lord, cover your eyes. Ang sabi po niya. Kwento lang po ni Pastor Manny. Ewan ko kung, anyway, ang point po natin, gagawa po ng paraan ng ating kaaway para po tayo mahila muli, papunta sa kasalanan, para po tayo mag-give in sa temptation. Ito po kasi yun kasi po, kaya ko to. If you are standing firm, nasa 1 Corinthians 10:12 po yun. 1 Corinthians 10:12. If you are standing firm or parang alam mong malakas ka talaga, magdahan-dahan daw. 1 Corinthians 10:12. If you think you are standing firm, magdahan-dahan daw tayo. Baka 1 Corinthians 10:12. Tayo? Okay, sabihin ko niya. If you think you are standing firm, be careful not to fall. Be careful not to fall. Ibig sabihin, huwag kang talagang ayan po, yan. Thank you. So, anyone who thinks they are standing strong should be careful that they don't fall. Kasi nga, kwento lang yun, pero yung i-apply po natin sa ating mga spiritual, sa ating pong personal na buhay, meron pong yun, meron dating yun. Kaya nga po, it's always important, yung yielding to sin, kasalanan po yan, of course, pero yung yielding to the power of the Holy Spirit, yielding to the Word of God, ito po yung ating kapangyarihan para po manalo tayo, malabanan natin yung temptation, yung mga tukso sa ating mga buhay. Amen. Amen. Kaya nga po, never give the devil a foothold, a chance or a way to defeat you. Turn down all forms of temptation. What happened? Never give the devil, a foothold, a chance or a way to defeat you. Pag dumarating na po yan, turn down na kagad. Turn down na kagad. Tayo po, siguro mga lalaki, babae man, tayo po lalo na po, tayong mga boys, hindi ko alam kung mayroong sa mga babae, sin, di ba pag, hindi naman po kasalanan yung mayroong makitang, wow, beautiful. Pero pag naglaro na yung isip mo, ibang usapan na yun. Wow, ang pogi, wow, 6 packs, tall, dark, handsome. Anyway, kayo po nakakaalam kung ano po yung mga tuksing na marating. Ang sabi lang po ng ating pinangalan, turn down kaagad po yung all forms of temptation. Yung pong pananampalatayang yan, yung watch and pray, turn down all temptation. At of course, when we do that, ang panawagan po ng Diyos, submit. Yun po yung kailangan po nating turn down all forms of temptation. And with that, we have to submit to God. Kailangan po nating magpasubmit sa Diyos para po ma-resist po natin yung devil. Submit to God to resist the devil. Magsasabihin muna po ko dito. Konti. Praise the Lord. Tuloy po natin. Kasi nga po, when we submit to God, resist the devil, not until we submit to God, mahirapan po tayong i-resist the devil. Kasi nga po sa ating sarili, kaya nga yung ating binasa kanina, dahan-dahan tayo. Baka akala natin, kaya natin sa ating sariling lakas. We have to yield in the power of the Word of God. We have to yield in the Holy Spirit para po managumpay tayo to resist the devil. Because He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ito po yung ating sinasabi. Pag talagang nagyayabang ka,
hindi mo namamalayan, kala mo nga, kaya mo, kala mo nga, hindi. Pero ito nga, we have to submit to God, yield to the Holy Spirit. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. And then, submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil. Resist the devil, and he will flee from you. O tukso, layuan mo ako. Kanina kasi kanta ita? Ewayway niyo ba? Tama? O, kunyari kayo pa, baliyan mo rin. Hindi po lalayo ang tukso sa atin. Ang tukso nga araw-araw. Di ba meron tayong narinig, opportunity only, tama? Only knock once. Tama ba yun? Opportunity daw, pero opportunity only knock once, but the devil will always, day after day, knock on your door. Araw-araw pong kumakatok ang demonyo sa ating mga pintuan. Yan po ang kanyang paraan. Hindi po siya titigil hanggang hindi po siya tayo, hindi niya, hanggang yan nakatawa po. Asamsam, maagaw sa ating pong pananampalataya. Resist the devil, and he will flee from you. Before that, yung una po, never forget, submit to God. Kasi nga, pag nagyayabang tayo, hindi natin namamalayan. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Gives grace to the humble. Hindi ba ang Diyos, yung pong grace niya ay talagang nasa atin? Halimbawa, common grace. Alam po natin common grace. Yung pong ulan, yung hangin, that is common grace. Pero meron pa pong isang special grace. For by grace you have been saved through faith. Lahat po tayo ngayon. Pero meron palang mas binibigyan, dinadagdagan, gives more grace. Pag tayo po ay nagsasubmit sa ating Panginoon, naligtas nga, pero when we submit to God, ang Diyos po ay talagang magbibigay pa, dadagdagan pa ng Panginoon yung biyaya niya sa ating mga buhay. Wow! Di ba napakaganda nun? Basta sabit lang to God, lagi sa Diyos, and God will give us more grace. Pag hindi po tayo, mayawang. Pag hindi po tayo, alam niyo naman kung ano yung pagyayabang, natetem kang, halimbawa, meron kang tinulungan. Tapos, natetem kang ipagsabi yung iyong naitulong, ano po yun? Pagyayabang na yun. Pagyayabang yun. So, gives grace to the humble. Pag meron kang tinulungan, ang Diyos mismo ang magbibigay pa sa iyo ng more blessing para mas may matulungan ka. Kaya nga, blessed to be yun. Po, di ba? Remember yung pong ating theme ng ating pong anniversary. Ano po yun? Yung pong submit yourself therefore to God. When we submit ourselves to God, sa New Testament po, ang ibig po sabihin niyan, hupotazo. Ang ibig sabihin, which means to submit in the New Testament comes from the Greek word hupotazo. Ang ibig po sabihin niyan, submit is to obey. And put under, to obey, put under, be subject to, submit oneself unto, put in subjection under or be under obedience or obedient to. It can also be translated as subject or subjection. Buti na lang nag-work yung ating LED. Hindi kayang paliwanag tumamay kanina kung wala tayong LED. Praise the Lord. Thank God! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan ng Panginoon! Kasi nga po, if we are obedient to God, that means, ibig sabihin niyan, we are submitted to Him, which gives us the power and authority. The power and authority to resist the devil, and He will surely run away. Sigurado po yun. When we submit to God, not our own strength. Ang Diyos po, ang diablo, minsan, remember, meron pong mga, sa pangalan ni Jesus, yung pong mga nagkakasout ng demon, sa pangalan ni Jesus na, ni Pablo, sa pangalan ni Jesus na ganito, pinapalayas namin kayo.
mamaya, alam ko mamaya babasahin po natin yan. Pero bago po natin puntahin yun, ang sabi po ng John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So alam mo naman yan, huwag natin kalilimutan, lagi po yan according to the will of God. Ito po yung pangako ng Diyos, yung abide mismo, ang ibig po sabihin niyan, remain, live, dwell. Abide, to be in a state that begins and continues, yet may or may not yet, or may not end or stop. So to abide in Christ, ito po yun. To abide in Christ is to follow His example of life, obedient to the will of God. Kamustahin po natin ang ating mga pananampalataya, ang ating fighting faith, hanggang saan na po kaya yung level ng pagipaglaban po natin sa ating pananampalataya. Fight against deception. Napaganda po ng temang ating pinag-usapan, pagpasok po ng buwan ng January. Kasi po alam natin, ang bagong taon, dami natin gustong pagbabago, pero kung hindi po natin kasama ang Diyos sa ating pagbabago, hindi po magkakaroon ng matutupad yung mga pagbabagong gusto natin. Kaya nga't lagi po, si Jesus yan eh. Pero alam po natin, nagkatawang tao ang ating Panginoon. Yung mga iba na lang, yung mga ibang talagang heroes of faith, alam po natin, yung pong Diyos nila, tsaka yung pong Diyos natin ngayon ni Abraham, ni Jacob, tsaka ni Isaac, tsaka yung Israel, tsaka yung mga iba pang malalaging nagtiwala sa Diyos, ni David. Aliwaya po yung Diyos da. Sabi nga ni John Everluklukan, nung meron pong UGF rally, kung paano siya tinugon ng Panginoon sa kanyang lahat ng kanyang panalangin. Yung aking Diyos, sabi po niya sa amin, Diyos niyo rin, na hindi nagbabago. Yung taon nagbabago. 2025, next year 2026 na. May bayo na naman yung bano, pero ang ating pong Panginoon, hindi po yan magbabago. He is the same today, yesterday, today, and forever. Ganyan po ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po yung kanyang pag-ibig, yung pinakapuso ng Ebanghelyo, yung pong mga iba, kung talagang hindi pa kayo sold out, talagang hindi pa talagang maniniwala. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Hindi po ito magbabago, hindi mapapahamak ang maniniwala sa Kanya, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pag-ibig ng Diyos na hindi magbabago kailan pa man. Yesterday, today, and forever. At siya po ang ating pwedeng sandigan para malabanan po natin. Fight against deception. Fight against temptation. At magiging mananagumpay po tayo. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. He will flee from you. Amen. So, as long as we live in Christ, ulitin ko lang po, as long as we live in Christ, and His words, the devil will be afraid of us. Wala na? Ayan. When we submit and abide in the Lord and His word, we have the power and authority to use His word as the sword of the Spirit. His word as the sword of Spirit. Alam po natin His word, pero kailangan po nating basahin, memorize if necessary. Halimbawa po, John 4:4, 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Remember? Apart from me, John 15:5, apart from me, you can do nothing. So ito pong mga ilan lamang po ito sa salita ng Diyos na talagang come unto me. Pag yung po talagang mag-uulita na come unto me, all ye are weary and are heavy laden, and I will, pag nag-worry ka na, gusto mo, magpapakamatay na ako, hindi ko na kaya itong mga worry na ito.
Come unto me, all ye that are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28, and many more words. Remember, ito po yung ating sword of the Spirit, yung pong mga anxiety natin, yung mga problema natin. Give all your anxieties to Him because He cares for you. 1 Peter 5:7, and many more words. Ito po yung ating panlaban. Kailangan po, if necessary, basahin, i-memorize po natin para pag dumating po yung pagkakataon, I can do all things through Christ who gives me strength. Alam niyo yung version? Anong version? 1 Corinthians 5:17. Ay, hindi. I can do all Christ. Ano ba yun? Sabi ko na balo eh. Many more, hindi po. Ayan. Sa Philippians 4:30 po yan. Memorize po. Many more. Yung po talagang mga verse na talagang, kahit kaya, meron pa nga tayong life verse. Hebrews 13:5 and 6. I will never forget this. Ito po yung one of my life verse long before. I will never leave thee nor forsake thee. Pag alam mong kasama ang Diyos sa ating mga temptation, yan, magiging victorious po tayo sa mga temptation. Put on salvation, ito po yung sinasabi natin, as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So yung pong ating relationship with God, ayan po yan, through submission, our relationship to God, with God through submission, and abiding, tandaan po natin, gives us the authority. Gives us the authority sa pangalan ng ating dakilang Kristo Jesus. Come on! Ulitin ko lang po yung aking sinabi kanina. A group of Jews was traveling from town to town. A group of from town to town. Bago po tayo matapos, malapit na po tayo matapos, casting out evil spirit. They tried to use the name of the Lord Jesus. Ito po yun. Napaka-importante po talaga na nasa atin po. Mismo talagang kilala natin kung sino si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay. The Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul, in the name of Jesus, na ipinapangaral ni Pablo, come out. Inuutosan po nila yung mga demonyo. And 7 sons of Sceva. Ito po, leading priest. Ginagawa po nila ito. One time, they tried it. Isang ano naman, and the evil spirit replied, ito po yun, kahit po yung demonyo, alam po niya, kilala niya si Jesus. Ginamit pa nga yung pangalang Jesus. Kilala ko si Jesus, ang sabi po ng demonyo. Balo kayo mo rin ni Pablo. Pero ninuhi kayo, but who are you? Ang sabi po ng then the man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. So, pag talagang ginagamit natin ang ating pangalan ng Panginoon Jesus, hindi naman, wala naman sa atin. So, napaka-importante po na kaya nga whoever believe sa pangalan po ng ating Panginoon. Talagang, sa pangalan po ng ating Panginoon, meron po talagang, the only way to resist the devil is to submit to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Iba-iba po. Meron po tayong mga kani-kanyang temptation. Yung pong faith that fights sa temptation, huwag mo natin kalilimutan, kailangan po natin watch and pray. Hindi lang watch and pray every Wednesday, every Sunday, every day po yan, para ma-turn down po natin yung lahat ng uri ng temptation sa ating mga buhay mananampalataya. At importante po, don't forget, submit to God to resist. Submit to God to resist the devil. To resist the devil. Pag dumating po, iba-iba siguro ang level ng ating mga pagsubok. Maaaring yung pagsubok natin, merong literal, merong spiritual. Ano ba yan? Literal,
spiritual, ano ba yung isa? Physical, mga karamdaman. Literal, naalala ko lang po kasi yung literal na temptation ng CEO po namin kaninang umaga. Literal na temptation po, meron po, andun po siya sa kanilang lugar, doon sa Tribbles, doon sa Mabalacat. Sa lugar na Tribbles. Bali pa yung Tribbles, at Lubola. Sabi ko na ba, ano yung Tribbles, Nakita po niya yung babae, mayroong binibiling pandesalata, tapos nung dumukot, merong nahulog na pera. And then, tinignan yung pera, worth 2,000. Kaya lang, nakalis na yung babae, nakasakay ng tricycle. Buti na lang, sabi niya, nakita niya yung tricycle, yung plate number or whatever, basta siguro yung toda ng tricycle. Alam niya kung saan. So, ang ginawa po ng kapatid natin, pinuntahan yung babae, sinuli yung pera. Tapos, ito pala, yung temptation ng literal na temptation. Kasi meron pong isang lalaki, nakapulot din ng pera, tapos, alam naman niya kung sino may-ari, kinuwento niya sa kanyang kaibigan, nakapulot ako ng pera nga. O ano, medyo malaki-laki. Ano, sinuli mo ba nga na? Hindi nga, pinag-iisipan ko muna kung ito ay temptation ni Satan o ito ay answered prayer, sabi niya. You can do the math. Of course, literal, sinuli po niya at talagang tapos, medyo may edad na raw, nagpasalamat na talagang meron pa palang taong mabubuti ang loob. Tayo po yun. Yung nagtitiwala ka, tayo po yan. Kuwata maniwala na. Yung pumanak ng Diyos, meron pong kabuti ang loob yan na sa atin para maipagkita po natin, let your light so shine upon men that they may see your good works and they will glorify your Father who is in heaven. Matthew 5:16. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po yun, the temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow temptation to be more than you can stand. Ito po yun, when you are tempted, He will show you a way out. So kayo po nakakaalam kung sa inyo pong mga temptation, maybe wrong relationship or talagang sa kumpanya po, talagang yung inyong talagang hinahawakang pera, meron kayong perang medyo, alam nyo na, talagang nahawak nyo, talagang gusto nyo, o kaya meron kayong nagastos na pera, ibabalik ba yan o bahala, hindi naman alam ng company, and many more. He will give you, pag gumawa na po ng paraan ng Panginoon, magsabi na po tayo, He will show you a way out. One more story po, sa CEO pa rin namin. At yung pang oras niya, pilang ko pa minutes? 5 minutes na ako, pwede po. Yung pong aming ka-CEO, ano po yung mga senior na po kami, mga 70, 60 plus, mga senior po yung aming CEO tuwing umaga. Yung pong nagtatricycle siya. Tapos meron siyang kasama nag-abroad. Long before, matagal na sila nakikita. Nung naka-abroad siya, yung pong kasama niya, nag-Parinata, somewhere, laging umuwi taon-taon, hindi niya matsyempuhan. One time, Sabado na-tsyempuhan sa wakas after 21 years. Nakita po siya talagang akapan, talaga, punta tayo, mag-ano tayo, kain tayo. Kumain daw sila, tapos yung mga ibang kabarkada, kumain, tapos magpunta sila sa mga bar na metal. Hindi daw siya mapakali dahil matagal na ito mananampalataya. Hindi na siya maano din sa mga metal na tugtugin. Tapos of course, meron silang inom-inom. Andun siya, hindi naman nakikiinom. Ang ginagawa daw po, pag yung usapan nila, medyo hindi na maganda, sandali, hindi daw siya mapakali, magsisiyar muna ako. Tapos, babalik siya. Tapos, usapan na naman, gagawa naman siya ng paraan para makapag-excuse. Tapos,
Sabi daw ng kanyang kasama, pagkatapos dito, huwag kang aalis ha, mayroon pa tayo pupuntahang bar, manonood tayo ng floor show, ang sabi po niya. Laluin ako ng menigal, ano kayang gawan ko, ba ako makatakas, kaya yung problema ngayon yan. Tapos, umalis naman siya, nagpre-pray siya. Kung paano siya talagang, kasi nga, yung kaibigan niya, hindi na, parang, ayaw niyang mapahiya, pero, sumama siya, labag sa kanyang kalooban. Kaya nga, nung andun na siya, hindi siya mapakali. Tapos, nahalata siya ng kanyang kaibigan. Wala mo, ala kang kondisyon, parang, ano bang problema? Sabi niya, hindi, talagang parang masama yung pagkiramdam mo. Sabi niya, masama naman talaga pagkiramdam niya, dahil masama yung pagkiramdam niya, doon sa, hindi naman siya nagsinungaling, doon sa activity ng kanyang mga kaibigan. So, sabi daw po ng kanyang kaibigan, sige, ganito na lang. Bukas kumain tayo uli, umuwi ka muna. Sunduin mo lang ako sa aking hotel. Yes! Sabi niya sa isip niya. Hindi mo siya. Yun, sinasabi niya, yes! Tapos, tagli daw siya umalis. Ayun po, He will show you a way out. Pag gumagawa na po ang paraan na talagang way out, takas na po tayo. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will free from you. Takas ka na rin lawan sa temptation. Nakuha po. Ganyan po, meron tayong mga kanya-kanyang experience. At kayo po nakakalam kung paano po natin mapapanagumpayan ang mga temptation na yan. Sabi nga po, mga karamdaman, illness, immorality, lalo na po yung 2 John 2:16. 2 John 2:16. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So alam po natin ang paraan ng Diyos, ng diablo. Way out, yung pong ating sinabi kanina, prayer. That's another way out. Yung pong grace ng ating Panginoon, yung grace na hindi ka makapagpatawad. So, yung grace ng Panginoon na pinatawad ka, grace din ng Panginoon para makapagpatawad ka. And many more po, marami pang mga example. Yung pong ating responsibility na mga temptation, responsibility na talagang katamaran sa pagpasok sa trabaho, lagi ka na lang late. Tapos gusto mo mayroon kang promotion. Paano magkaka-promotion? Mga temptation po na, di ba? Yung pong, and many more. Laziness, ano pa ba? Pwede ko pa 5 minutes pa, pwede ba? Sa pagkain na lang, sige, sa pagkain. Balo mo ng bawal. Minom na akong panulo. May gamot naman, di ba? Ito, sa mga andahan, another, gamitin ko lang ulit si Pastor Manny, kaya daw siya talagang nagdugo, pagkain. May pasobra kay pamangan. Tapos marano niyang metutod. So, nung madaling araw, nagdugo na siya, nagdugo. Bakit? Meron po tayong isang kapatid, na minuna na yung pugay katamo. Pagkain din. New Year ata yun Nag-unlimited steak siya. Nang limited steak, hindi pala kaya ng tiyan. Ayun. Matagal na siguro, many years, before pandemic pa yun. Anyway, lang to. Remember po si Adan at Eva, di ba? Tinukso sila ni Satan sa pagkain para sila maging lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Bumigay sila. Bumigay naman. Sino pa? Si Esau. Tsaka sino kapatid ni Esau? Si Jacob. Si Esau, ipinagpalit ang kanyang birthright nang dahil sa isang lelot na sabaw. Tama ba yan? Hindi. Basta masarap na sabaw. Nagluto ng masarap na sabaw si Jacob. Ipinagpalit yung kanyang birthright. So, pagkain and many more. Basta kayo po, ang inaano lang natin pinag-aral, watch out. Watch out kung ano po ang gusto ng Diyos. Pero, when we watch out, mananagampay po tayo. God will always show us a way to fight temptation. To fight temptation. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil great blessing belongs to those who are tempted and remain faithful. Pag natitempt pala tayo, parang ito yung an opportunity for us para
makita ng Diyos na talagang patatatagin yung ating pananampalataya. So yung mga temptation, yung po magiging daan para ipakita ng Diyos, ipakita natin sa Diyos na we will fight temptation. Meron po tayong tagumpay. Meron po tayong tagumpay. Meron po isang old chorus, I believe, yung pong matandang kagaya ko, alam ko siguro ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Tell me who can stand before us when we call on that great name. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. In the mighty name of Jesus, in the mighty, tell me who can stand before us when we call on that great name. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Nakakalimutan kaya tuloy naman. Praise the Lord. Amen. Amen. Dapat pala siya pasulat kaya kita ba kaya? God will always show us way to fight temptation. Praise the Lord. We are truly blessed when we stand firm in our faith and fight all forms of temptation. We are truly blessed. You are truly blessed when we stand firm in our faith and fight all forms of temptation. Hallelujah. So, ano po ang temptation na hinaharap po natin ngayon? Gusto ba nating managumpay sa mga temptation na yan? Ang sabi po ng ating pinag-aralan, submit yourself, therefore to God. Submit yourself, therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Praise the Lord. Bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan, gusto pong iwan ang katanungan ito. Ano kaya? Ano kaya kung nag-give in tayo sa temptation? Total, sandali lang yan. Pero yung sandaling pag-yield in sa temptation, yung pong consequence, sana, bakit kaya nagawa ko pa? Sana, hindi na ako nagpahulog sa temptation. Alam po natin, ang consequence ng mga panandaliang saya,
mga panandaliang ligaya, mga panandaliang talagang katuwaan. Pero pagkatapos nun, di ba? Guilty ka, tapos sana. So ito po yung panawagan ng ating pinag-aaralan. Let's go back to the cross. Let's go back what happened to the cross. Gaya nga ng ating sinabi kanina, for God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Natempo ang ating Panginoon na siya'y nananalangin doon sa Gethsemane. Lord, Father, sabi niya, kung pwede lang, let this cup of suffering pass, sabi po niya. Kung pwede lang, hindi na ako pupunta ng krus. Pero alam po natin, nagtuloy-tuloy pa rin ang ating Panginoon sa krus. And while hanging on the cross, andun po siya, patuloy po yung temptation. Tinutokso po siya ng mga tao, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba dyan? Ipakita mo nga talaga. Yung nakapaw kasama niya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Isiligtas mo kami. Ano kaya? Kung nag-give in, kung nag-yield in ang ating Panginoon, at talaga hindi na niya tinapos ang kanyang gawain doon sa krus ng Kalbaryo, nasaan kaya tayo? Pero hindi po nag-give in, hindi po nag-yield in ang Panginoon doon sa temptation ng mga tao. Tinuloy po niya ang kanyang panawagan ng kanyang gawain. Mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang matubos ang bawat isa sa atin, sa ating mga kasalanan. And this is our strength. We will fight temptation dahil ang Diyos ay nasa atin. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig. Tinapos mo ang iyong panawagan. Ang dahilan ng iyong pagkasilang, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang magkaroon kami ng kaligtasan. At ngayon, aalalahanin namin ang kaligtasan ito, O Diyos. Ang ebanghelyo na ikaw ay nabuhay, namatay, subalit nabuhay na maguli. At hindi lang nabuhay na maguli, darating at darating kang muli, O Diyos, upang kunin ang bawat isa sa iyong mananampalataya. Dakilang Diyos, ito po ngayon ang aming pananampalataya, ang aming sandigan para malabanan po namin, magkaroon ng isang matibay na pananampalataya, managumpay laban sa deception, panlilinglang ng aming kaaway, laban sa kanyang mga temptation. And we will be a victor because God, greater is He that is in me than he that is in the world. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagtanggap namin ng banal na hapunan. Alalahanin namin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong mga latay na naging dahilan ng aming kaligtasan, ng aming kagalingan. Ang iyong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo para lamang sa aming kaligtasan. At ang iyong pangakong kami ay babalikan at babalikan para patuloy naming panghawakan ang pananampalatayang sa iyo lamang nakasandig, dakilang Diyos. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.